Rekta na po tayo ngayon dito. Sisibakin yata itong si School Bukol, no? Sa kanyang mga pinagagawa. Mga apat na dahilan daw po ata ang mga dahilan nila para sibakin itong si School Bukol, no? Dahil alam naman natin na bukod sa nagrereklamo siya sa Supreme Court na kung bakit gano'n na resulta ng impeachment, kabagalan sa Blue Ribbon nila ni Boy Tago na halatang pitatakpan. Syempre, ang ibang naman senador, may yung mga pink lamon, wala yan. Nakikisakay lang yan eh. Kung tutusin talaga ibang pink lamon, ayaw nila matuklasan kung sino mastermind kahit alam na nila. Kasi nga, pag natuklasan mastermind, mauobliga sila. Halimbawa, alam na nila sino mastermind, di ba? Sila mismo nakatuklas. I-call up sila ng tao o bakit din yung impeach yung presidente nyo. Ayaw nila mangyari yung kasi si VP Sara ang makikinabang. Kaya ngayon, kahit alam nila katotohanan, tahimik lang sila. Kaya ang napuputukan dito, syempre, itong si School Bukol. Diba? Okay, tingnan natin mga kaibigan. No? Ito po yung isa sa mga apat na dahilan daw po, ayon sa isang post, hindi sa akin po ito ito ay inaano ko lang sa inyo, no? O ito. Sandali Ito. Apat na post lang daw po yan na masasabi talaga. Sandali Nawala. Sandali. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan. Yan. Okay. Bagong Senate Majority Block. Sisibakin yata itong si School Bukol. Babae yata ipapalit. No? Sabi po yan ni Malu Tikya. Umugong ang balita na may mabubuong bagong majority block sa Senado ngayon Lunes. Bunsod na lumalalang dismaya ng ilang senador sa liderato ni Senate President Tito Soto. Ilan sa mga pangunahing issue binabanggit ay ang mga sumusunod. Foreign relation, blunder sa China na ikinadismaya ng business sector at OFW at negatibong maapekto sa mga trade relation kabilang ang tourism industry. Ito yung mga sinasabi ko sa iyo, hindi hero ang mga senador na pumirma against sa China, ha? Hindi hero 'yun, ha? Lalo nila ipinahamak ang Pilipinas sa pinagagawa nila. Bakit? Hindi nila kalimutan may trade tayo, may tayong relation, OFW tayo, 'di ba? Meron alam mo, meron pa sasabi, no? Para daw isang kapitbahay na inaangkin yung lupa mo. Nandun na nga tayo, inaangkin yung lupa natin kahit sa atin yun Pero iba yung usapan na yon dito sa trade. So, ibig sabihin, pag may kasalanan yung lupa na inaangkin ka, lahat ng bagay na ginagawa niya, kasalanan na, masama na rin. Di ba? Ganun kasimple lang yun di ba? Cha-cha talks na itinulak kahit walang malinaw direksyon sa sapat na consensus. Bigla siyang gusto ko na cha-cha. Paano ba naman si BP hindi binasura impeachment mo? Dahil lang doon gusto mo na ng cha-cha? Ano klase? Alam mo, akala niya siguro host pa rin siya doon sa variety na show. No, akala niya host pa rin to si School Bukol. Ginagawa niyang bulagaan itong Senado. Di ba? Ang hirap talaga pang hindi abogado no? Hindi mo kayang panindigan yung pagiging ikaw. Di ba? Walang malinaw na resulta ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control project scandal. Sa mga loyalista may mga malinaw doon na resulta ang flood control. Natutuklasan doon ni Vince, ganyan-ganyan, ito may kasalanan, ito may ganyan may gawa. Natutuklasan yung mga flood control, yung mastermind ng hulihin, di ba? Ano kinalaman ni School Bukol dito sa Blue Ribbon? 1 plus 1 na lang equals 2 na di ba? Bakit? Siya may gagagawan, inalis siya si Senator Marcoleta, pinalit niya doon si Boy Tago. Nung ito si Boy Tago nakaupo, pinagpipilitan niya ang interparliamentary doon sa isang tao na kailangan matawag niyan sa hearing at kailangan matanong ni Senator Dante Marcoleta, si Romualdez, di ba? Kung hindi nakaupo si School Bukol diyan, di mapapatawag si Romualdez, di ba? Kaya kabagalan ang tawag diyan. Number 4, kahulugan ng mahalagang panukalang batas sa tumutugo sa agarang problema ng bansa. Kung totoo man ito, ilagay nyo abogado ay SP or yung hindi nag-aabo-abogaduhan. Natural! At Pia Keta, abogado yan si Pia Keta, no? Ilagay na yan. Sino abogado dyan, ilagay na. Alam nga naman isa dyan, di ba? Yung pink lawan na isa dyan, na nangangarap maging presidente, di ba? Kahit barangay tanod lang yata, hindi mananalo yun
Basta ikakampanya ng mga tao na wag iboto yun. Kasi di ba, nangangarap siya maging presidente. Napaghahalataan siya sa anong pamamagitan ng aling nahalata siya. Eto, naki-China siya bigla, di ba? Nakisimpa siya sa China. Di ba? Naka-debate niya pata si Senator Marcoleta, yung senadora na yan. Si PhilHealth Queen kung tawagin. Ika nga. Mas ngayon niya lang pinanigan, ngayon niya lang kinampihan ng mga Pilipino kahit noong dapat pa niya ginawa. Kaso ngayon niya lang ginagawa para magpabango kasi 2026 na ito na yung pagkakataon na magpabida ka. Di ba? Kasi 2027 wala na eh. Late ka na masyado eh. Di ba? Ito para magpakilala ka sa mga Pilipino. Di ba? Bakit ngayon ka na nagtatanggol sa mga Pilipino? Di ba? Ang tagal-tagal mo na nakaupot, may China na inaangkin yung teritoryo natin, dapat ngayon ka lang. Kasi gusto mo manalo sa 2028. Di ba? Kailangan naman yan na maupo. Ayan, ito yung mga majority block na bago. Ewan ko kung si Bam, hindi ko la alam. Talaga matigas talaga to, si Lacson, Kiko, Soto, matigas talaga no? Matigas talaga sila, no? Talagang hindi talaga yan kita mo? Si Bam, si Bato, si Donggo, yan mga positive si Gatchalian, si Aimee, si Robin, si Lapid, si Legarda, dami. Ito, dumako tayo dito. Ito muna pala. Ayan, magkakaroon ba tayo ng kauna-unang babaeng Senate? Ayan na. Alam mo yan, si Manu Tikya, maraming impormasyon yan. Parang si Harry Roque yan. Di ba? Magkaroon na ba tayo ng kauna-unang Senate President habang umiinit ang usap-usapan tungkol sa posibleng pabuo ng buong majority block sa Senado, isang simpleng ngunit mabigat na tanong ang binato ng political analyst na si Prof. Manu Tikya. We will have first female Senate President soon. Ang tanong na ito ay dumating sa gitna ng espekulasyon hinggil sa di umanong lumalalang pagkadismaya ng ilang senador sa kasalukuyang liderato at posible na i-realignment ng pwersa ng mataas na kapulungan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Senado, ang tanong ni Tikya ay nagbukas ng bagong anggulo sa diskusyon. Hindi lamang kung sino ang may hawak ng numero, kundi kung anong uri ng pamumuno na maaaring umusbong kung magbabago ang balanse ng kapangyarihan. Ito yung sinasabi natin mga kababayan na kapag ito nawala maging Senate President, wag naman sana yung pinklawan na maging Senate President dyan, sana naman lang para maisip-isipan nila ang magiging blue ribbon niya, syempre, walang ibang abogado. Si Senator Rodante Marcoleta ibalik sa BRC. Di ba? Kasi kung majority block na, malamang iboboto si Senator Rodante Marcoleta. Kasi doon sa majority block na yun, kay Bam Aquino, wala namang pinakitang masama si Senator Rodante Marcoleta. Ang nakakasagutan lang niya dyan, itong si Kiko, at itong si Soto, at si Boy Tago. Di ba? Kaya sa majority block, wala problema kay Senator Marcoleta, malamang ilalagay siya sa bilang blue ribbon. Di ba? Itong mga to kasi, talagang ang gusto nila, hindi para sa kapangyarihan ng blue ribbon. Ang gusto nila, may pagtakpan silang tao. Yan ang haka ng iba. Yan ang nararamdaman din namin. Di ba? Kaya dapat talaga, mapalitan ng bilang Senate President po. Maawa na kayo po sa Pilipinas, parang awa nyo na po. Para matuklasan na po, habang andyan po si School Bukol sa si Boy Tago, hindi po matutuklasan kung sino mastermind. Sigurado po yan. Panoorin po natin ito, si Harry Roque po. Ay bago yan, syempre, ito pula muna. Panoorin natin. They have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Stress na siya, Problemado siya, Sana yung pagiging problemado mo yan, pinoblema mo nakaraan sa flood control, Sa flood control, wala silang problema nakaraan, di ba? Parang di siya na problema. Dito problemado siya, Kaya ganun ang nangyari. Tila may kakaibang pakay daw ang Korte Suprema sa paninindigan nitong unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Mas pinahirap na raw kasi ng Supreme Court ang pagpapa-impeach sa isang opisyal matapos nitong wakasan ang impeachment saga ng bise dahil sa isang ruling kahapon.
Para sa ilan, yan daw ay para mas mahirap alisin sa pwesto ang Supreme Court justices na impeachable officials din. Mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Unanimous ang naging desisyon ng Ang hirap magbintang. Yun na nga ginagawa mo eh. Korte Suprema na violate daw ng impeachment ang one-year bar rule. Pero para kay Senate President Tito Soto, bistulang nang himasok daw ang SC sa impeachment process ng mga mambabatas at tila binago nito ang konstitusyon. Para sa kanya, questionable raw ang naging pagtingin ng SC sa isang session day ng Kongreso at paghahalin tulad nito sa isang calendar day. Nasira kasi daw yung sabi ni Dr. Richard Mata, may nag-post kasi na, hindi ko alam kung vlogger yun na pag daw nawala si Soto, ay si President BBM, na impeach at si Sara, papalit siyempre ito. Siguro, umasa to bilang isang thunder na, umasa bilang isang host, no? Umasa siya, ayun, nasaktan. Kaya ganyan siya, resulta siguro. Tama rin sa SC ruling ang inaction ng Kongreso sa nooy impeachment articles laban sa bise. At dahil impeachment is now an impossible dream, ani Soto, susuporta na raw siya sa charter change o pagbabago Biglang sumuporta siya, no? Sa chacha. ng konstitusyon. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Wow! Talaga? Yun ang Talaga parang ginagawa niya, bali wala na Supreme Court, di ba? Parang ginagawa niyang gawin. Nakangamba kasi sila, kung ngayon ay binasura ng Supreme Court, what if pa kaya sa pag-file ng February 6 na kay Sara, sa susunod, ibasura ulit? punto. Balak niya nang kausapin ng mga taga-kamara kasama si House Speaker Bogie D Yun, tungkol tatawag sa na. kung ano ang posibleng mga hakbang kasunod ng SC ruling. Dati, ayaw ko yan. Ang gusto ko, katsa, character change eh. Pareho spelling, CHA. Talaga school bukol talaga, no? Papatawa talaga. Dati ayaw niya yan. Okay, parang gusto na niya. Bakit? Bakit kaya? Nabigo kasi kayo. Yun ang gusto ko, character change eh. Dati. Sabihin tao, ma-effect. Ito, mga to sa mga loob nila, tao na apektuhan sa kanila eh. Kaya mahirap pa upuin, lalo si Terililing. Halimbawa, naupo si Sara tapos manalo si Terililing, napakahirap maglingkod sa bayan na may masamang loob sa isang politiko. Andaan yan. Hindi siya maglilingkod para sa tabayan. Maghihiganti siya para doon sa politikong gusto niya paghigantihan. Yung mga Pilipino, kami mga opisyalis lalo na. Hindi, lahat na. Kaya maituwid natin itong ganito na hindi lang pala Kongreso pwedeng maggalaw or Constitutional Convention lang pala pwedeng maggalaw ng Constitution. Pwede rin pala maggalaw ng Constitution ng Supreme Court. Pero pinaalala ni Soto na wala raw kinalaman sa mga politiko o personalidad ang kanyang pagtingin sa naging SC decision. Walang kinalaman, ba't galit na galit ka? Ito, talaga, alam mo sir, wag mo naman kaming bulahin, sir. Wag mo naman kaming, alam mo sir, parang ganito eh. Parang ganito parang lumalabas, bumili ka ng bola ng basketball, bumili ka ng jersey, lahat susuotin mo. Tapos nung nahuli ka, saan ka pupunta? Siyempre, alam mo kung basketball ka, nahiya ka magpakita. Hindi, dyan lang ako, mag-jogging lang ako. Hindi, mag-basketball ka eh. Hindi, mag-jogging lang ako. Alam mo, huling-huli ka na, hindi ko pa. Sko po, lakas magpalusot, alam mo yun, binobola, alam niya kasi, nung panahon nyo siguro, sir, madaling bulahin ng Pilipino kasi wala pang social media. Yung tao pa, hirapan pa sa impormasyon. Kung ano marinig nilang balita sa kapitbahay nila, yung kapitbahay niya nauna sa impormasyon, kinuwento lang sa'yo, naniniwalang lahat. Ngayon, sir, may social media na, sir. Baka naman kasi doon ka kinain ng panahon mo, sir. No? Dapat lang talaga sir, dapat talaga, huwag na tayo magbumoto ng senador na, matanda eh. Hindi na, matanda sa edad. Kaya ni Senator Marcoleta, matanda na rin yan. Hindi naman gano'n. Yung matanda sa senador na ang tagal-tagal na ano ba nangyari sa Pilipinas? Ano ba naiambag na itong mga taong ito, di ba? Huwag na tayo bumoto ng mga datihan, di ba? Yung mga baguhan naman, yan, mga Libiste kung tumakbo, si Kiko Barsaga kung tumakbo, di ba? Tutol man o hindi, sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailangang respetuhin ang desisyon ng High Court. Anya, they're not called the gods of Padre Faura for nothing. Magiging biggest loser daw ang rule of law kapag sinuway ang desisyon ng Korte Suprema dahil ito ang final arbiter at interpreter ng konstitusyon. Oo! Diba si Boy Tago, di ba? Kahit ayaw niya talagang gusto niya tutulan, talagang gusto niya,
nagsalita na lang siya na igalang natin ng Supreme Court. Kunwari ka pa. Pero sa labas-labas mo nanggagalaiti ka. Lagi yan, play safe lagi yan no? O si Boy Tago Yan siya sabi ko sa inyo mga kababayan. Kung sa mga ganitong halal ng taong bayan na matataas na senador, mataas na sa lipunan ng opisyal ng Pilipinas, kung sila'y nakapagsasalita sa mga Supreme Court natin matataas na huling arbiter niya kung tawagin, narinig ng taong bayan, paano na lang igagala ang Supreme Court niyan? Di ba? Pati sila Bilibid Queen na to, si Jonel, di ba? Kala mo hindi nila pagbigyan yung mga kagustuhan nila, dito mapat sa gusto nila, galit na sila. Gusto lagi sila kanila pabor. Si Lacson ang kaisa-isang nag-abstain sa nooy motion para i-archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa bise. Matapos ang nooy desisyon ng SC na unconstitutional ito. Dahil sa pagpapatibay ng SC sa desisyon nito, mananatiling archived ang mga reklamo. Inimpeach ng Kamara si VP Sara noong February 5, 2025 sa mga paratang na misuse of public funds, betrayal of public trust, at iba pa. May dalawa ring impeachment articles ngayong nakabinbin sa Kamara laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tanong ni Soto, uusad kaya ito sa Senado o matutulad din ito sa impeachment saga? Uy, kunwari ka pa. Pero totoo talaga, ayaw mo talaga na ma-impeach si BBM. Kunwari ka pa. Sara, para sa agenda. Kunwari pa yan si School Bukol. No? O, pakinggan naman natin to. Dali. Advance natin, ha? Ito. Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Ma'am, kamusta po kayo today? Okay lang ako today at magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Duterte City, sa Den Haag. At sa mga kababayan natin online na sumusunod araw-araw. Dito sila takot Oo. Talaga pag ito nanalo talaga, nako po, sabihin ko sa inyo. Pagbibigay suporta kay dati. Ako pinagtutulong-tulungan nila to Talagang parang na sila ngayon. Hindi na payapa ang kanilang puso. Praning na dahil niya pag ito nanalo. Malapit na ngayon, January, ang bilis ng araw. February na naman, 'Di ba? Mabilis na lang yan. Pangulong Rodrigo Duterte. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos sa ginuura na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan sa patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga sabahin ka ko ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses, kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment. Kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Hindi na siguro ako magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. How about, ma'am, knowing that this... Basta lahat ng gagawin nila ngayon, patungkol kay BP Sara.
lahat ng ano gagawin nila. Hindi pa, wag po kayo maniniwala, wag kayo maniwala sa mga pinklawan, wag kayo maniniwala na ang ginagawa nila para sa inyo, taong bayan. Hindi po, wag po. Kumikilos sila para kay VP Sara na wag ito manalo. No? Kasi kung talagang para sa taong bayan ang ginagawa nila, bibigyan ko ng patanda. Uulitin ko parang gusto ko matandaan nyo Una, ngayon lang nila tayo pinatanggol sa China. Dapat noon pa. Pangalawa, kung bakit China, ngayon na nga lang tayo pinatatanggol sa China, bakit yung sa flood control hindi sila maingay? Halatang halata na kung sino yung nangurakot sa flood control But sa China sila pumupokus? Kasi alam nila sa China makakakuha sila ng simpatya ng taong bayan. Walang iba. O sige, sagutin nyo. Sagutin nyo, mga makakapanood sa akin. Sige nga, kung mali ako. Tutulan nyo nga siya, sabi ko. Ha? Kung talagang mahal nila taong bayan, ba't ngayon lang sila nagsasalita sa China? Sige nga. O sige nga, tutulan nyo. Hindi nyo kayang tutulan niya kasi yan totoo. Huwag kayo maniniwala mahal na taong bayan. Kapaimbabaw. Ano yan? Ano yan? Hindi totoo yan, peki yan. Dismiss with finality naman yung motion for reconsideration. Are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang ating termino ay ganun ang gagawin nila. Makapag sila ng kaso. Wala sila ibang inatupag talaga impeach si Sara Duterte, no? Oo. Una kasi kaya ayaw nila manalo to. Una, natakot sila pag nanalo to. Pangalawa, yung ginagawa nila ngayon, mapapaya sila. Hindi na makukontinue niya kasi uupo na to Oo. Niwala. Saka marami mabubuko sa korupsyon pag ito naupo. Hahalungkatin lahat. Sabihin ko sa inyo. Doon mabubuko lahat. Kaya ito, bago to maupo, titiyak ko, maraming ahensya masusunog. Ito lang. Biglang may masusunog na ganyan. Ebidensya, di ba? Wala naman, hindi ko alam kung ano, pero palaginip ko yan. Hula ko yan. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala na ba? Walang question? Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kababayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. At huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay dyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yun. Internet lang ang capital mo. Data lang. VP Inday, mabuhay ka. Stay strong. Thank you. We are rooting for you. Salamat sa inyo. Ang ano po ay wish ko talaga lahat para sa bagong taon ay paulit-ulit naman yun. Good health and happy para sa inyo. Thank you. Okay, dito po tayo. Basahin mo natin tong ibang reaction ng mga para matuwa naman sa atin yung iba. Ito. Tingnan natin yung reaction dito kay School Bukol kung sakali mapalitan ito bilang isang Senate at sibakin itong host ng Bulaga, dapat yun ang nakaintindi sa batas, tapat at di sinungaling. Tama, Pia, malamang Pia yan. Tingin ko Pia. No? Ligarda o Cayetano pwede. Yan, pwede Ligarda o Cayetano. Para sa akin, si Cayetano na lang. Oo. Risa magaling naman si Ligarda, magaling din naman. Risa para bad trip sila lahat tingnan mo. Yan ang gusto ng mga tao. Yan.
man-distract lang, di ba? Hindi para sa ikabubuti ng lahat. Gusto isa ikabubuti lang nila. Di ba? Pangit yan. Di ba? Kaya kasi si Senator Marcoleta pinaglaban yung Pilipinas, hindi sa China Ano mas magandang gawin? Yung diplomasya para kausapin maigi China o ikaw na nakikipag-agaw dyan sa China, WPS din, hindi na pwede ibigay sa'yo ng China yan basa-basa kahit maglumpasay ka dyan, magalit ka, magwala ka, ibibigay ba sa WPS? Baka lalong hindi ibigay sa'yo, baka lalong sakupin tayo na impili nyo, pakiramdam nyo, sakupin tayo kahit hindi naman. Di ba? Kasali ba si Lacson sa pagpipilian? Siya na bet ko sa lahat ng nasa Apixus. Siya daw bet ko. Oh, siya daw ang bet. Bet mo yan. Wala kang ginawa yan. Nung araw, pwede yan. Masaya ako, bet ko yan nung araw Magaling talaga pag sinabing Lacson. Oo. Pag bumaba si Lacson bilang Blue Ribbon, magiging idol ko ulit yan. Promise. Ikaw ulit idol ko sa mga senador na matapang. Na tinagurian dati na siya sabi may kamay na bakal Mga dati mga chismis na naman yon, di ba? Ikaw ang idol ko ulit. Ngayon nandiyan ka, hindi na. Kasi nararamdaman namin iba ka. di ba? Hindi ikaw yung dating Lacson na kilala namin. Di ba? Either Cayetano o Ligarda. Simping nalaglag na ba? Sana lawyer para nangangapa tungkol sa saligang para nang gagampanan ang tungkol sa saligang batas. Tama. Pwede ay both Ma'am Pia Cayetano at yung SP. Palagay ko mas karapat dapat po sapagkat lawyer po siya. Tama. Gusto ko send press kung lalaki Marcoleta, kung babae si Pia. Hindi pa si Marcoleta, Blue Ribbon na lang yan Si Marcoleta kasi ang Blue Ribbon, babakbak sa mga lahat ng babakbakan. Hindi katulad ni Boy Tago, ayaw niya ipatawag maski man si Martin. Di ba? Nabuang na. Bakit kasali si Pinky? Hindi. Diyan lang yan. Para kayo naman, Senadora. Pag sinabi, hindi naman porket, diyan yan, ginagawa niya ng Judy. Yung nag-post lang niya, syempre, syempre, Senadora, di ba? Kasi inaasar nga siya, di ba, na Pinky. Ba't kasama si Lacson dyan? Sa niya kasi Pinky, kaya gano'n. Yung dalawang kaya dapat ang pilihan, tama, di ba? Basta mga kaibigan, huwag tayong ang pinakamagandang benepisyo po pag nawala po itong si School Bukol, may imbestigahan na ngayon ang Senate Blue Ribbon ng maayos. At higit sa lahat ito, sabi ko nga itong apat na to, yung Chacha, huwag kayo magpapaniwala diyan kay School Bukol. Ngayon, tapos yung foreign relation natin sa China, ikaw ang bilang Senate, ikaw ang manguna na sa mga senador mo, bakit nakikipag-away? Wala naman pakikipag-away, pwede bang pag binuli ka ng China, bulihin mo rin sila? Hindi mo pwede. Mas lalabas para kang bata. Alam mo, baliw, piyatula mo, baliw. Alam mo, papatula mo. Alam mo yun, maging decent tayo. Diba? Hindi tayo parang bata. Huwag kayo papaloko dyan sa mga nagpapayo na kunwari, dating justice yata yun, nagpapayo, para daw tayo sa China, parang kapitbahay mo daw, na kapag sinakop ka ng kapitbahay mo, magalit ka. Di ba? Dapat lang lumaban tayo, matapang tayo Pilipino. And then, anong gagawin? Sabi ko nga, yung problema, kinuwento mo, sige, anong gagawin mo? Tapos yan. Kinukwento mo mga Pilipino, ginagalit mo mga Pilipino, anong gagawin namin? Di ba? Hindi ka naman naglatag ng gagawin namin Kami ba magpapatuloy sa sagupalan China? Ano ba? Wala kang lalatag. Ang gusto mo lang, galitin ng mga Pilipino para magalit sa China. At kung sa ganon, ikaw lumabas na hero, yung mga ibang opisyal ng gobyerno, para sa ganon, sa 2028, pogi kayo. Di ba? Yan ang gusto niyong balak niyo Di ba? Kaya dapat talaga, palitan na talaga yan. Dapat talaga, kahit babae, pabor na ako maging Senate President. Pabor na ako. Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. Paalam sa inyong lahat.